Okay guys, tayo. Bye-bye, mami. Love you. Pa, isa pang page. Bye. Record ba? Okay. Mamis na ka ma. Bye. Ma, yung pintuan ma. Ma, yung pintuan. Guys, tayo po ay nagbabike na po papuntang school. So we are now recording our first bike experience using the DJI Osmo Action 5 Pro. Tingnan natin kung maganda yung kanyang stabilizer. Nga lang, currently wala po akong ginagamit na camera holder. Wala pa pong budget. Ang nakakabit pa lang dito ay stick pa lang po ang nakakabit po dito. So let us see po kung makakapag-record po ako ng maayos-ayos without the holder guys. Pero syempre hindi rin po safe. So baka po mahulog lalo na sa mga hams. Kaya dapat medyo mabagal po tayo pag tayo po ay nasa hams. Tulad nito may hams. Bug. Aray ko po. So, overtake po tayo dito sa e-bike. Malalaman din po natin kung ilang minuto po tayo nag-bike using this Osmo Action 5 Pro. Parang hinihingal lang ako kaagad guys. Wala pa ako sa kalahati. Ay naku, ay. Aray ko po. Overtake tayo. So kung libre naman po pwedeng umiwas sa hams.
Ay, nakita ko si sis. Si sis pala yun, guys. Okay guys, so this is the phase 2 going to Maranata guys. Ano nangyari dito guys? Ay, okay, medyo bilisan na natin guys. Medyo late na tayo. So dyan po ang pasok natin. Oops. Ito lang guys, hindi ko pala natali yung aking helmet. So yun tayo. Stop muna tayo dito guys. Ay, ako po. Hindi ko pala na. Yan, okay na. Nakalimutan ko palang strap yung aking helmet guys. Delikado yun. Oh, wide traffic. Alay ko po. Okay guys, overtake tayo ng konti. Guys, malapit na po ako sa Maranata. So this will be the phase 3 of my journey papuntang TUP Cavite. Phase 3 na po ito. O, malapit na tayo lumigo. Medyo traffic po ngayon dito sa may kanto po ng Maranata, sa may Pacho, Malagasang.
po, phase 3 na po tayo guys. Nakatapos lang natin ng phase 2 ng aking journey. Traffic na po kagad dito sa may Golden City papuntang Malagasang. Kapagod na. Kaya pa naman. Tapos po tayo ng phase 3 ng ating journey to TUP Cavite. Liliko na po tayo guys. Ito na tayo. Okay, this is phase 4 na po ating journey. Nasa highway na po tayo ng Aguinaldo. Mainit na po ngayon. Batang oras 8, 7:30. Mas maganda kung palis ako ng maaga guys. Ang daming biker ngayon goods, dami.
na rin po tayo matapos ang phase 4. Ilang phase pa po ba? Hanggang phase 6. Ay, phase 4 na po ito. Phase 4. Phase 4 na po tayo. Malapit na matapos. Nakakita ko na yung traffic advisory. Oops, hindi pwede. Ingat tayo guys. Hindi tayo mag-stop over dito para safe. Hirap na. Okay, stop over muna tayo dito. Reset check, take us check kung pwede na tayong umawit sa kabilang aisle, center aisle. Yung mga motor pa rin guys, hindi pa pwede. Yan, tingnan natin yung kung pwede na to. Pwede na. Ay, salamat sa Diyos. Sa last part na po tayo ng phase 4. Nakita niyo po yung intersection, yung traffic light. Yan na po matatapos ang ating phase 4. Hindi po na po tayo dyan. Ay, nasa salitran na po tayo. Safe more. Stop na tayo. Konting pahinga. Daming usok guys. Face mask tayo. Ay, naka po mami. Tsa. Ay, naka po. Okay na, go na tayo. Dito na yung traffic. Malamang hindi natin mabibig yung green light. Wala na, red na. Pwede ba, pwede ba? Up, nabitin pa. Guys, medyo matraffic dito.
Ano tayo? Oops, singit-singit na lang tayo. Okay. Opo, bibigyan ako po. Bibigyan na yata yung bike ko. So po guys, kaya po traffic dito. Simula na po tayo ng phase 5 po ng ating journey. Yan po. Yan ang pong nire-repair po na kalsada po. Currently, hindi pala kung DPWH po ito. Ay nako. Hindi po siya ghost. Totoo po siya guys. Yan ang pong ginagawang kalsada po dito. Ay, medyo mahaba-haba po ito ating phase 5 journey. Tapos ng phase 5 last phase na po, phase 6 going to PUP Cavite. Guys, doon po pala yung lokal ng MCGI sa lokal ng Salitran. Kakalagpas lang po natin. Hindi ko po nabanggit. So medyo pababa na po ito, kaya medyo madali na pong magpedal. Yan. Ito po, madalas po dito, maraming aso dito. Dapat mabilis po ang takbo dito guys. Lalo na pag umaga po, sandabakbak po ng aso dito. Buti ngayon wala ng aso. Saka marami ditong mga truck. So, marami itong construction supply.
Ang haba po ng kalsada dito guys. Siguro nasa kalagitnaan na tayo ng phase 5. Dire-diretso na po ito. Tapos isang liko na lang, nasa TUP na po tayo guys. Araw-araw po itong binabike. Nagtsatsaga po para makatipid po sa pamasahe. Marami din naman pong natutulungan ang aking pagbabike. Kaya sulit din po. Makatulong tayo sa kapwa. Ay, okay na. Okay. Okay na, pababa na to guys. Let's go! Okay na, ito naman, pataas naman. So, dapat tayo bumuelo ng konti. Yan. Buelo pa hanggat kaya. Dahil tayo po ay paahon na. Yan po, medyo bumabagal na tayo. Yan na. Medyo bumibigat na. Kaya pa. Pag huminto ka dito, wala na. Kaya ng buelo. Diretso lang. Yan na po. Yan na. Overcome na natin yung potential energy. Okay na. Now, we have gained potential energy. Now, let us convert the potential energy into kinetic. Hindi ko pa kaya. Energy. Wala na yata ko ng energy. Na. Yan. Siguro nasa 75% na tayo ng phase 5. Na. Oops. Buti ko na masagasaan yung uod. Ano ba yung uod ba yung higad? Delikado. Nasira ang ating ecosystem. Sabi yun ay ating nasagasaan. Nasa ano na tayo, 90% na. 10% na lang po, natapos na po ang phase 5 ng ating journey papuntang TUP Cavite. Na nakita niyo yung mga sasakyan doon. Hanggang doon lang po ang phase 5. So more or less nasa 95% na tayo ang ating journey papuntang
dulo ng phase 5. Ngayong phase 6 medyo maigli na tong phase 6. Okay, nandito na tayo sa phase 6. Yan, gasolinahan ko ito. Diba malaman ko nung pangalan ng gasolinahan ito. Ay, dito muna tayo. Ito lang. Okay, natatanggal yung aking manibela. Ayan nga ang problema, huminto tayo sa paahon, medyo mahirap pong bumelo. Yan, nasa phase 6 na po tayo. Paikli na lang po ito. Marami siya ngayon kumpara sa hindi po kaya ito related ko sa naging lindol sa Cebu magnitude 6.9. Salamat po Panginoon. Malapit na tayo sa TUP Cavite. Okay po, nandito na po tayo sa TUP Cavite at last, and that ends our phase 6 of journey toward TUP Cavite campus. Sige po. Ay, dito ba kayo? Thank you.